Ayan nga po, ito na po yung siguro yung time para din pagbigyan ko na din yung mga nagre-request din na mag-house tour. Ako siguro curious din sila malaman kung paano din si Plantita dito sa loob ng bahay kasi alam na alam nila yung ano ni Plantita, yung side ko bilang isang plantita sa labas, sa garden, at gusto rin nila siguro malaman din kung paano din ako sa loob ng bahay. Kaya tara po, ikutin pa natin yung bahay ko at pagpasensyahan nyo na po. Ayan po mga plantito-plantita yung ayos ng bahay dito sa labas. Ayan, ito yung harap. Ayan po yung harap. At yan naman po sa side. Yan naman po yung sa side dito sa may kalamansian ko. Pero bago po pala ang lahat ay welcome back po ulit pala dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Tapos yan naman po sa side, ayan. Yan po yung side ko. Ayan, bali po, madilim po masyado dyan. Yung crouton ko ay hindi na dyan naiinitan din. At ayan. At pasukin na po natin yung loob ng bahay. Kasi maulan po. At yung balkon ko naman po ay nakikita nyo naman po yung kung ano po yung ayos dito sa balkon. Taren! Ayan, hindi ko pa nadidilig si Andrew. Parang dry na siya eh. Diligin ko siya mamaya. Taren! Ayan naman po yung ayos dito sa balkon at nakita nyo na po yun. Ayan po. Tapos dito na po tayo sa loob, sa sala po. Ay bago po pala ang lahat umikot tayo sa bahay ay ikabit ko po muna ang Christmas tree. Ayan na nga po mga plantito-plantita pero yung Christmas light ko ay hindi na umilaw yung iba. Yung iba lang po yung umilaw. Siguro kunting-kunti na lang po, halos hindi na nga po mapapansin yung ibang mga ilaw. Hindi na rin po lugi si Plantita Joy dito sa kanyang Christmas light kasi po ay nasa 4 years na din po yan yung Christmas light ko po. Ayan, tas ayan po yung ayos dito sa sala. Simpleng ayos man lang po. Ayan po, simpleng ayos. Tas ayan yung aking mga collection. Ayan po. Tas ayan po, dalawang kwarto. Ayan yung kwarto ko. Diyan po. Tas ito naman yung kwarto po ng mga bata. Ayun, dalawa ko pong anak. Taran! Tas ayan, si Plantita Joy po ay hindi ako nakatapos sa formal school ng high school. Kaya nag-continue po ako sa alternative learning system na programa po ng gobyerno. At nag-graduate po si Plantita Joy noong June 22, 2012. Halos mag-10 years na po ngayong June. At ito yung anak ko dito ay ano lang ito, grade 2. At ito naman ay grade 4. Ayan. Tapos, ayan naman yung mga halaman ko po dyan sa gilid na nilagay. Ayan. Simple lang po yung bahay ni Plantita Joy. Hindi naman po magarbo yung bahay ko. Simple lang po. Tapos, ayan yung mga halaman. Yung mga halaman ko po ay mga nilalabas-labas ko lang po yan. Pinapalit-palitan ko lang po. Tapos, ayan, dito nga po, ito yung dati naming lababo. Tapos, dyan yung lagayan po ng labahan. Andyan po yung mga labahan. Ayan. Ayan. Tapos, ayan nga po, dito po sa part
party po na yan, dati po yan pintuan papuntang kusina. Ayan, mapapansin nyo po yan may guhit-guhit. Ayan po. Kasi nilagyan na lang po yan, tinakpan na lang po yan. Yan po talaga yung pintuan papuntang kusina. Kasi ito po ay dati po talagang pader po yan na itong binutas na lang po yan para po makapag-extend po ng kusina. At ito po sa portion na ito ay yan din po yung mga bagay-bagay. Tapos ayan, yung paborito kong mga kawatan, yung laruan. Kahit po matanda na si Plantita Joy ay mahilig ako sa mga laruang ganito. Ayan po. Tapos ayan, may kunti akong halaman dyan. Ayan, yung ibang mga halaman. Nilagyan ko lang dito para presko lang itong mga laruan dito. Ayan, kahit matanda na po si Plantita Joy. Alam ko maraming matatawa, pero ito po yung ibang side ko. Mahilig po ako sa ganyan. Stop toys, yung mga laruan, mga pan-display po. Mahilig po ako dyan. Ayan. Ayan po. Punta po yan doon sa labas. Ayan. Ayan po. Ayan nga po mga plantita. Kung napapansin nyo po ay marami po akong mga stop toys dito sa sala sa may divider. Kasi siyempre po, si Plantita Joy ay talagang lumaking hindi nakaranas po ng ganong bagay. Na kahit maliit, kahit isang peraso lang po ng mga anumang klase ng stop toys ay hindi ko na-experience at dumating sa time na may nakikita ako sa mga nag-ukay-ukay na mga ganitong items, itong mga stop toys nga at mga mura naman, may tig 10, may tig 15 pesos, may tig 20, may 3 for 100, may may 50 pesos, mga ganyan. Talaga nung pag-ukay-ukay po ay talagang madumi. Pero yun, nilaban ko po sila, binabad ko sila sa chlorine at powder at naging okay naman sila. Kumbaga po, sobra ko pong happy kasi itong mga ganitong bagay, simple lang maliit na bagay. Pero nakuha ko din ngayong may edad na ako. Hindi ko man sila na-experience at nakuha nung bata pa ako. At least po ngayon, ang importante ay mayroon ako, na-experience ko. Saka gustong-gusto ko po talaga sila, mga pang-display. Ayan. Tapos yun nga po, dati po itong bahay po namin, dito po sa sala, ito po talaga yung aming kwarto. Kumbaga ito na po yung kwarto namin at dito po sa side na yan naman po yung balkon na pinagsasampayan namin po nung time. Tapos po, ito na po yan dyan yung sala namin. Tapos doon sa may unahan, yun din po yung aming kusina. Kumbaga po, ito pong mga bagay-bagay po dito sa bahay namin ay bunga po ito ng hindi birong sakripisyo, hindi birong pagtitiis, hindi birong mga kautangan, sobrang dami mga kautangan. Kasi yan lang din yung only way para makapag-provide, makapagpundar ng mga kailangan dito sa bahay, yung mangungutang talaga para buo, at the same time, babayad-bayadan din na yun ang kumbaga hulug-hulugan. Kumbaga nga every week kung hulog, mga ganyan po, or kinsinas katapusan. Pero sa awa ng Diyos, mga plantito-plantita, na-survive namin tong mag-asawa at ayan nga po, kahit paano, ay nagkaroon po kami ng masisilungan ng pamilya ko. Kasi dati ito pong bahay namin na ito ay, hindi naman po talaga ito dati ganito. Bali yung lolo ko po ng time nung mamatay ay pinagbili yung bahay niya doon sa bukid. Puro tabla po yun, yung bahay niya at yung yero po doon ay talagang matitibay pa naman po kahit may mga kalawang. Tapos yun po, binili po namin yun ng kung hindi po ako nagkakamali, 8,000 or 9,000. Tapos yun po yung pinagawa namin dito na bahay na binuulit po namin ng bahay na mapagkakasyahan ng mga inalis po doon ng mga materyales na nabili namin. Kaso yung time po, ang tabla po, yung tabla yung kahoy, hindi po siya ganong kalapat. Kumbaga po, may mga awang. Kaya every time po may masamang panahon, lagi po kami sinashower talaga. Yung lakas po ng hangin talagang tumatama. Diyan nga po sa napaglagyan ng divider, mayroon po kami dyan folding bed at doon kaming mag-iina nung maliliit pa yan. Months pa lang, years, siguro 2 years and 1 mga months itong bunso ko. Lagi may bagyo ng mga time na yon. May isa kaming aparador noon, yun yung ginagawa ko dito sa may gitnang cover. And then, mayroon akong kulambo tapos binabalot ko naman yun ng kumot yung kulambo para hindi kami mabasa ng mga anak ko.
Medyo parang, ang cute lang din balikan. Gustong-gusto nga yun ng mga anak ko pag kinukwento ko sa kanila yung may ganun. Parang cute lang. Cute talaga. Pero yun nga po, yung ano na, nung time, hanggat naisip ng asawa ko, sabi niya, hindi pwedeng ganito, lagi akong wala. Kailangan kung mag-isip para makapaayos tayo ng bahay, para magawa natin maging komportable kayo at maging safe every time na may masamang panahon. Yun nga po yung nag-start na kaming mangutang. Mangutang na po talaga. Tapos, yun po, paunti-unti, hindi naman po yung tipong biglaan po yung pagpagawa ng bahay. Kasi minsan mayroon 2,000, may 3,000, ihuhulog po sa hardware, babakal ng simento o kabilya. Pag nakikita po namin na nakasya na yung mga materialis na inuunti-unti namin pag-ipunan sa hardware, saka na po namin yung pinapatrabaho. Tapos po, pag magkulang naman po, kunwari po hindi natapos, ay ito hindi natapos, pagbalik niya naman Manila, pag nakatapos na siya pagbayad, mag-renew ulit siya, at yun, aayusin na naman. Yun po yung naging routine. Kaya, proud po kami mag-asawa na ito po ay bunga ng sobrang sakripisyo, sobrang pagtitiis at sobrang higpit sinturon, sobrang pagtitipid po at sa mga taong nagtiwala magpautang sa amin upang mabuo namin itong aming bahay. Po tayo sa kusina. Ayan po sa kusina. Dati po ay nagbabike ako kaya may bike po dito. Tapos ayan, dyan naman yung mga ibang gamit. Tapos ayan. Yan po yung mga collection ko po ng Tupperware. Pati po yung mga ano po na yan. Ito, baka sobra na tong dumi kasi hindi ko na pinabubukas-bukasan. Ayan po. Hindi talaga naman, hindi po yung mga nagagamit. Yung mga collection ko. Yung collection ko sa isa. Ayan naman po. Sobra ko pong hilig niyan. Yung mga Tupperware po dito sa kabila. Hindi po yan mga nagamit. Talagang mostly po ay mga brand new pa po yan. Ano kaya dito sa kabila na nakalagay ko dito? Mga Tupperware pa din po, oh. Ayan. Tapos ayan sa taas. Iba pa rin po mga Tupperware. Ayan, super hilig ko po sa Tupperware at yan po talaga yung gustong-gusto ko po. Ayan po. Tapos ayan yung mga eco bottle din dito sa kabila. At mayroon din akong konting mug na mga collection. Ayan. Tapos yung ibang mga gamit ay nandyan lang din sa ilalim, yung mga ibang gamit. Ayan. Ayan po yung kusina po ni Plantita Joy. Ayan. Dati po ito ay bakante. Kumbaga, in-extend na lang po itong kusina po na ito dito. At pinag-ipunan po talaga ng taon din po. Tapos ayan, dito na po yung maliit kong nilulutuan po. Ayan, dyan po. Tapos yung mga kaldero, doon din po sa gilid. Ayan. Dyan po. Ayan po yung ano lang po dito. Simple lang pong ayos at nakayanan po naming mag-asawa din. Ayan po. Ayan. At ayan nga po mga plantita yung simpleng bahay po ni Plantita Joy. At ayan, na-tour ko na po kayo dito sa aming bahay. Ayan po. Diyan naman po sa may parting lagayan ng mga labahan po, dati yan po ay dapugan. Yung parang pagsisigangan. Yung pagsisigang yung sa Bicol kaya ay dapugan kasi ang tawag doon. Yung doon ka magagatong. Kasi nung time po talaga, yung lababo na yan po na green, 2 tabla lang po yan nung time. Nakalagay dyan, nilalagyan ng plato, yung parang sa Bicol, bangkirahan. Yung paglalagyan ng mga hugasin sa madaling sabi. Tapos lupa lang din po dyan. Kaya nung time po, yung ano namin dito, yung sahig namin ay hindi sa pantay-pantay. Kasi kung ano lang yung nakakaya ng semento, kung may 2 semento o 3, doon lang yung kung saan lang yung maaabot din no, nung pagsemento, yun lang din po.
dugtong-dugtong, kaya hindi siya yung tipong isahang semento, kaya po hindi siya, tawag nun, hindi siya pantay. Kasi paabot-abot po. Tapos yun po, yung dyan sa may, sa may tapat ng lababong green. Dati yan po talaga yung pintuan namin papuntang kusina. Papunta po yan ng kusina. Tapos dyan po sa may istante po na yan na pinaglalagyan ko po na ginamit ko ng time nung magbukas ako ng tindahan na eksakto nung pandemic. Dyan po talaga yung misa na, dyan po talaga yung kainan namin. Tapos yun naiisip namin, sabi ko masyadong masikip, sabi masyadong apod sa Bicol, apikiti, sobra pong pag dumadaan, tapos may table, may chair, sobrang Tapos sabi ng asawa ko na pag-isipan namin, sabi ko, ulit tayo, renew sa mga utang para po makapag-expand po. At yun nga po, yung kusina po na yun na po yung inipunan po namin talaga din ng husto. Talagang, sabi ko nga niyan, talagang ito na ata yung buhay natin. Lagi tayong long distance. Kaya pag umuwi yung asawa ko, sabi ko, huwag ka nang bumalik ng Manila. Sabi ko, dito kaya na mag-stay. Pagluto mo na lang kami kasi sobrang yata lang sipag magluto. Sasabihin niya, okay, maganda yon. Pero ikaw yung bubuhay sa akin, ikaw yung bubuhay sa amin, kaya mo ba kayong buhayin? Pag sinasabi niya naman yan, wala na tikom ng bibig na si Plantita Joy Tapos minsan din po, dumarating sa puntong talagang napoprostrate din ako sa buhay namin. Sabi ko, lumaki yung mga bata, lagi tayong long distance. Sabi ko, lagi kang nasa malayo. Sabi niya naman, ganun talaga, kailangan magsakripisyo. Sabi ko, wag na tayo magsakripisyo. Sabi ko, okay na yan. Sabi ko, dito kaya na mag-stay. Sabi ko, nasasabi mo yan kasi hindi pa kumakalam ang sikmura mo. Pero once na kumalam ang sikmura mo, baka ikaw mismo ang magtulakan sa aking pabalik ng Maynila. At naisip ko ng mga plantita, tama naman. Hanggat sa naging na lang akong kumbaga sinanay ko na lang ang sarili ko na ito ang realidad ng buhay na mayroon kami. Long distance. Mas maganda nga po kasi doon talaga nasubok yung tatag. Yung tatag ng pagsasama. Kung hanggang saan. At yun naman, talagang subok na subok. Tapos ayun nga po mga plantita. Kung maitatanong nyo din po, sobra po kami talagang tipid. Swerte na po kung sa isang taon 3 beses o 2 beses kaming makapag Jollibee, McDo, mga ganung mga kain-kainan. Kasi pag nag-aano yung mga anak ko, bibili na lang din. Apetohin na lang yan, parehas lang naman yan Sasabihin ng asawa ko, parehas lang yan, para tipid. Kailangan po talagang magtipid. Kasi maliban po sa ang dami naming utang, sobra pong sakitin din itong mga anak ko. Pero sa awa naman po ng Diyos, ano man pong naiisip namin bagay na gusto namin ayusin dito sa bahay, ay pinagkakaloob niya naman. Kasi talaga andoon po talaga yung fighting spirit, andoon po talaga yung pagpupursige, yung determination para po makuha ito. Kasi sino naman po ang magbibigay nito sa amin? Sino naman po ang mag-sponsor para bigyan kami ng ganito? Wala pong iba, kundi kailangan po namin mag-asawa, magsakripisyo at magtulungan. Kaya yun nga po, kung nakita niyo po, marami akong mga Tupperwares na collection. Kasi nung time, siguro po 2001, ayan, mga 2001 or 2002, nung time na nagtatrabaho ako sa Maynila, may nag-alok sa akin ng Tupperware. Sabi ko, sobrang gaganda po talaga ng Tupperware brand. Ngayon po, sabi ko, ang mahal naman. Tapos sabi ko, sana. Binulong ko lang po sa sarili ko, hindi po ako nag-voice out. Sabi ko, sana magkaroon din ako niyan. Tapos one time, may inalok akong mag-dealer niyan. Sobrang hirap din po nung first time na mag-dealer ako kasi po ako yung tipo ng nag-asawa na umikot ang buhay ko dito sa 4 na sulok dito sa aking bahay sa pag-aasikaso ng mga anak ko. At hindi po ako friendly. Hindi po ako nakaranas ng makipaghalubilo sa mga kaibigan. Kumbaga, sabi ko nga po niya, nagtrabaho ako is grade 5 pa lang po ako noon. Nagtrabaho na po ako. Huminto ako sa pagtatrabaho na nakapag-asawa ako. Hindi ko na-experience yung buhay dalaga, yung enjoy na magkaroon ng mga katropa, mga friends o ano pa man pong tawag doon. Tapos yun po, sabi ko, paano ko gagawin ito kung wala akong mga kakilala? Kanino ko iaalok? Yun dumating sa puntong kailangan ni Plantita Joy maglako. Akala nila mantitinda ako ng balsamo or isinsya. Tapos ayun. Aklay-aklay ko naman yun dyan. Siyempre, ulan or init, walang pinipili si Plantita Joy. Sa rason po na kailangan ko makipagsapalaran na makakuha ako ng mga good customer. Sabi ko, kahit hindi ko po kakilala, inaalo ko na. Sabi ko, bahala na si God. Pag nagbayad ito, ibig sabihin, good payer ito, good customer ito, pwede ko silang balik-balikan. Sabi ko, pag hindi sila magbayad, okay, at least alam ko na hindi sila good payer.
Ayun, nag-continue ako sa Tupperware, nag-Avon, nag-Natasha, nag-MSE, nag-Bordeaux, pero mas tumagal po ang Tupperware. Ayan. Nung pandemic na po, hindi na makabiyahe. Tapos po yung IBM ko, yung humahawak po sa amin ng mga dealer nila ay pumunta ng Maynila. Wala na po nag-aasikaso sa account din. Medyo huminto na ako, tapos siyempre po, kailangan active ka din po para hindi ma-deactivate yung account mo. Kaya ayan po, ang dami ko pong collection ng mga Tupperware. Isa po yan sa rason kung ba't ako nakaipon, kasi talaga pong sagsagan po yung alok ko kung saan-saan pong mga lugar, kung saan-saan pong mga barangay dito sa amin. Kumbaga dito pong si Tupperware, ayan. Kumbaga ito pong si Tupperware ang isa sa nag-build ng confidence ko. Yung nagbigay ng tiwala na kaya ko din. Kasi sobra po ako mahiyain. Totoo po, madaldal ako, makwento ako. Pero mahiyain po talaga ako. Kumbaga lagi akong ilang na ilang po ako sa tao. Ewan ko po ba ba't ganun. Tapos yun, sa pagta-Tupperware ko po na yun, nakakilala ako ng mga taong mga mabubuti. Tapos binasok ko na po yung pagtitinda naman ng mga damit. Mga damit naman po, sige naman, tinda ko ng mga damit, balik-balik sa Maynila every month, mamamalingki ako ng mga paninda ko. Tapos yun, hanggang sa dumating sa puntong okay na naman yung tapos tulong-tulong kami ng asawa ko, nakapagpakisami kami. Pero sobra talagang gastos din, kaya talagang pinag-ipunan namin ng isang taon yung mga yung mga materyales. Yung kahoy pa lang, yung plywood, yung cornisa, sa labor. Halos 3 weeks yung trabaho. Pero mas pinakamatagal na trabaho yung pagpatiles namin. Pero tulong kami ng asawa ko sa pagpatiles. Pero mas marami yung nagastos ko. Kasi sa pagbili lang namin ng tiles is 50,000 sa Naga, City Hardware Naga. Tiga 25,000 kami. Tapos yung pinagbintahan ng baboy, yun din yung pinagbili ng adhesive and simento. Tapos wala pa doon yung labor, wala pa doon, etc. etc. Nagkulang yung budget na yun. As in, sobrang kulang. Kasi almost 1 month yung trabaho. Tapos, yun, may naipon-ipon si Plantita Joy. Sabi ng asawa ko, itigil na natin muna yung patrabaho kasi wala nang budget. Sabi ko, hindi pwedeng itigil kasi andito na ito eh. Kaya ayun yung tago-tago ko din talaga support. Alam ko magkukulang kasi si Plantita Joy ay may pang-respect naman doon sa budget. Kaya ayan mga plantito-plantita yung nabuo din namin mag-asawa. Nabunga po talaga ng sobrang sakripisyo namin. Yung sobrang tipid. Sobrang tipid, sobrang pagtitiis at yung tamang diskarte sa paghahawak talaga ng pera. Totoo, lagi man kaming magkalayo at nakakalungkot din. Pero that is life. Pasasaan po ba't darating din yung time na magiging lagi din kami magkasama. Hindi man ngayon, hopefully someday. Kasi sobra rin, pag nare-recall ko nga mga plantito-plantita, nag-start kami na talagang as in, walang tubig, walang kuryente, wala kaming CR. Dumarating sa puntong taintay. Yung anong-ano ka na talaga. Tapos, wala kang CR. Yun, mga plantita-plantita, walang ibang choice, kundi maghukay sa tabi. Doon. Ganon. Kaya talagang sabi ko, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng maranasan ng mga anak ko kahit paano yung hirap. Kaya talagang nagporsige kami mag-asawa. Kaya yan, kahit paano ay may napuntahan naman yung mga pagtitiis namin. Yung hindi birong mga pagtitiis, mga pagsasakripisyo at mga pagkakautang namin. Kasi, na-share ko lang po to sa inyo para malaman nyo din po kung paano to nabuo. Talagang sa bawat sentabo po na mayroon kaming mag-asawa ay pinagpaplanuhan po namin maigi yung kung saan po yun mapupunta. Bago pa lang siya umuwi, ito yung pera ko. Sabi ko, dapat mapunta yan dito, mapunta yan ganyan, dapat hindi yan magsobra. Kailangan, kahit anong mangyari doon yung mapunta, di bali hindi makabili ng ano. At yun talaga po, porsigido talaga. Talagang, yung dedikasyon talaga namin, yung pagpupursige ay gusto. Kaya yan, na-share ko lang po ito sa inyo kasi may mga nagtatanong din na mag-house tour. At siyempre po, pag nag-house tour po ay andoon po yung kwento kung paano nabuo. Kaya ayan, thank you po sa pagsama niyo dito sa house tour. Ayan, parang house tour. House tour ba talaga? Parang feeling ko pag mga house tour ay doon sa mga bigating bahay eh. Yung mga mansion talagang bahay. Yung mga bahay ng celebrity. Yung mga house tour. Pero siyempre po, naunawaan ko naman po na ang dami din talagang curious kung paano talaga ako dito sa loob ng bahay. Simple lang po ako dito sa loob ng bahay. Mahilig lang akong mag-ayos-ayos. Pero sa ngayon po,
busy ako sa labas, kaya talagang tamang linis lang, tapos tamang mga ayos-ayos lang ng mga konting bagay po, hindi na tulad noon na sobra, sobra as in. Ngayon, tama lang. Tapos, yun nga po, nakita nyo yung aside from sobra kong hilig sa mga halaman, talaga mahilig po ako sa mga something, yung mga pang display-display, mga stuffed toys, mga laro-laruan, mag-collect ng gamit. Kumbaga po, overall kami mag-asawa, sobrang hilig po sa gamit. Ayan. Masyado kami makigamit po. Ayan. Kaya thank you po sa pagsama niyo po dito sa house. So, syempre po, kahit ganito po yung bahay namin, ay sobra po kaming proud mag-asawa kasi ito po ay bunga ng aming sakripisyo, ng dugot pawis na sakripisyo at pagtitiis po talaga. Talaga pong proud to say po talaga na talagang galing po to, tinuluan po talaga ng pawis ang bawat sintabo pong pinaayos dito sa bahay na ito. Ayan. Shout out po kay Ma'am Jennifer Ulidan. Si Ma'am Jennifer ay taga Santo Tomas, Pangasinan. Ayan, wag niyo na po masyado pansinin yung mata ko po, na medyo talagang maga po talaga siya. Tapos kay Ma'am Jane Laureano. Ayan. Tapos kay Ma'am Aida Laureano. Ito po ay siguro magpinsan ito or magkapatid. Taga Camarines Sur din po ito, tinambak. Ayan. Hello po sa inyo, Ma'am. Kay Ma'am Jane Laureano at kay Ma'am Aida Laureano. Ayan. At si Ma'am Margie, pinapa-shoutout niya si Manay Nelda ng Goa. Isa daw din po siyang plantita. Ayan. Thank you so much po ulit sa inyong pagsama sa bawat episode na ina-upload ko. Sa pagpili niyo po dito sa MJ Nagrampa Channel. Thank you so much po kasi kaninang umaga may na-receive po akong email. At sobra akong proud na suportado po ang MJ Nagrampa Channel ng kapwa ko Pilipino kasi ang top countries na nanonood po talaga sa MJ Nagrampa Channel ay ang Pilipinas. Kaya saan man po kayo dako, Luzon, Visayas, Mindanao na nanonood po sa MJ Nagrampa Channel. Thank you so much po talaga ng sobra-sobra po. Thank you po. And second po is United States. Ayan, United States po. Ayan. Marami din sigurong Pilipino dyan na nakasubaybay dito sa MJ Nagrampa Channel. Ayan, say naman po kayo na nakasubaybay po dito sa MJ Nagrampa Channel. Kayo po, ma'am, sir, ate, kuya, kayo po. Thank you so much po sa panonood. At third po, na nakita ko doon sa list ng mga nanonood po na country sa channel ko ay ang Canada. Ayan. Sa mga Pilipino din po dyan, kung sino man po kayo na nandyan po sa Canada, ma'am, sir, kuya, ate, ayan. Thank you so much din po sa pagpili sa MJ Nagrampa Channel upang inyo pong mapanood. At sobra pong nakakataba ng puso na hindi ko ini-expect ito na ito pong inyong plantita ay talagang nahirapan. Hindi alam ang gagawin nung time. Pero thanks God. Thanks God kasi nasurvive ko din po kahit paano. At sa mga taong nakasuporta po talaga. Sa mga taga Pilipinas, ayan, sa mga Pilipino talaga, sobrang nyo pong sinuportahan itong MJ Nagrampa Channel. Thank you so much po. At siyempre po, sa lahat mo ng mga subscriber, sa lahat-lahat po talaga. Sa viewers, hindi ko lang matandaan, pero 1,000 of comments, sa viewers, 1,000. Basta po, ang dami. Ang ganda po ng review nung dumating sa akin na email. Talagang nakaka-overwhelm po sa pakiramdam itong suporta po ninyo. Kaya sa lahat po ng mga nagko-comments, mula sa simula po na mag-start ako, sa mga nagla-like, sa mga nag-views, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po and God bless you all.